Okay, may bago na namang nilabas na MTB si Rhino. Nung last time, meron tayong binacheck na road bike ni Rhino na below 10,000 pesos, pero to mas mura to doon. Road bike yun na to ay MTB 1x9 speed, naka-hydraulic na. Ito si Rhino Kratos, around 6,000 pesos. So tignan natin kung usulit nga ba yung presyo niya doon sa specs na meron siya. So like, comment, share, subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, i-budget check natin tong bago dito sa Budget Buys Cavite na Rhino. So ito yung Rhino Kratos. So medyo maangkas yung pangalan nito. Tignan natin kung sulit nga ba to. So yung frame nito, yung material na ginamit ay alloy 6621 tulad sa mga nababudget natin, mga road bike and mga budget na MTB. So ngayong October 2023, mura na yung mga alloy. Dati kasi nung pandemic, kasagsagan, bakal pa around 9,000 or 7,000 to 9,000 pesos. Pero ngayon, mura na yung mga MTB ngayon. So ito, binabudget natin si Rhino Kratos. So yung frame nito, ay ang ganda ng kulay para sa akin, bumabagay kasi nga favorite natin ang orange. So yung kinis niya, hindi siya ganoon kakinis, kita-kita yung welding nito. So may mga tao na okay yung ganyan, so may mga tao na hindi, mga saselan. Pero yung ganito, makikita mo kasi yung integrity ng pag-welding dito or ng mismong frame niya. So yung taas, nandito yung mismong model niya, Kratos. And dito may MTB, Rhino, meron siyang texture pag ginaganong ko siya. Yung top tube niya medyo may pagkamanipis lang siya. Yung parang siyang pandesal na napitpit. Yung down tube niya medyo may pagkamataba. So usual sa mga MTB na nababudget natin, may katabaan talaga yung mga down tube niyan. So yung head tube ay straight lang. And ito yung logo ng Rhino na akala ko dati sa Laguba. Rhino pala talaga yan. Yung cable routing, internal meron sa left and right side, may butas pero naka 1x2 yung right side niya. Ito yung kanyang RD pala, ito yung RD cable sa kanyang kanan ng down tube. Sa taas naman merong external cable para sa kanyang brake cable, ayan, pupunta sa kanyang likod. Pero kung gusto nyo gawing 2x2, tignan natin, meron naman doon. Ayan, so meron naman doong stopper kung gusto nyo gawing 2x. Meron ditong bakanting butas, so may nakabang na rin. So yung size nito, wala siyang nakalagay na specific. Pero sa dami ng nabudget ko, mga ganito ay sa 16 to 17 yung sizes niya. Medium lang yan, mga ganyan. So yung lagay natin ng ulam, meron sa kanyang down tube. Sa C-tube ay wala, kasi parang feeling ko pag naglagay dito, tatama na yan dito. Ayan. So yung FD, wala, wag nyo hanapin sa akin, naka 1x2, pero pwede kayo maglagay ng FD, hindi naman ako magagalit dyan. So yung crankset niya, 30-40 square taper, 170mm. Ayan. Yan yung una nyo i-upgrade siguro, depende sa inyo pag kumuha kayo ng mga ganito na bisikleta. Ayan, naka 1x pero square taper pa siya. Yung chain, meron siyang missing link na hindi naman nawawala dito. Yung brand niya, hindi ko masyado makita. Ayan. Saka na bala bumasa, masyado maliit. Pero parang hindi siya SUMC. Yung RD cable nasa ilalim, ito yung usual na matigas kalawangin, kaya yung iba nilalagyan dito ng tawag dito, nakalimutan ko. Ayan, yung para sa RD guard. RD guard pala, ayan dito. Ay, hindi pala RD guard, yun nandito. Ayan, yung tela dito, nakalimutan ko, matanda na tayo. Yung RD niya ay Sensa MX9. So kami minsan na budget ko, yung mga budget or nasa ganitong range ay naka MX9 talaga. And Sensa MX9. Yung 9-speed nito, nagulat ako kasi nakakaset pa siya. Ay, naka-third type pa siya. Ayan. So, 1x9 speed pero thread type siya. So, sana man lang ginawa na lang itong kaset. Pero malamang sa malamang, mas tataas pa yung presyo nito sa 6,000. Around 6,000 pesos, ganyan yung nilagay nila. So, kayo nang bahala magpalit daw sa kaset. Ito ay 13, parang 20 to 30T yung nilagay dito na sprocket, pero thread type pa siya. Yung kanyang hub ay alloy na and the silver bearing. Yung tatak niya ay Wuhan, alam nyo na yan. Diyan ang galing yung COVID-19, sa bansa niya yan. Spokes ito, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 36. Yung hose niya, double alloy rim. And yung presta, hindi pala naka-presta, naka-raider valve pa siya.
And yung gulong, wala siyang specific na brand. Alien siya, kulay black lang. So normal sa mga nababike natin, madami tayong nababike na ganitong klase na mga sa price range niya, wala talagang brand yung nilalagay na gulong. Kasi kung ginawa niyang Maxxis or Kenda, Choya, mas magmamahal pa yan. So sana all nagmamahal, no? Yung size niya ay 27.5 by 2.125. So 27.5 by 2.125. Ito yung 2.125, oh. Ayan, mga 2.2 siguro yung pinaka-max dito sa likod. Ayan. So, okay na naman niya. Huwag niya nang palitan. Laspagin niyo muna. Yung kanyang brake sa likod, brake cable niya ay mechanical to, single piston. And naka-IS mo, international standard. Yung pwedeng lipat dito. Nandito. Yung kanyang caliper mount. Ayan. 160mm rotors and syempre na quick release. And meron siya dito ang freebie na stand or kickstand na kasama. Yung seat post niya, bakal pa to, 27.2. Madaling manakaw yung kanyang seat post. Ayan, natatanggal. Ito naman yung ball bearing niya and hard plastic. Ayan, na pedals na stock lang din to. Ito yung niloloster the seat post pag nagtagal-tagal. Ganito yung seat post ni Battle Upper 1.0. Ayan, nahirapan ako umahon nung nasira yan eh. Gumagano na yan eh. Pero laspagin nyo muna, nasa inyo kung papalit kayo, kung pang bike to work, laspagin nyo muna yung mga bagay-bagay dyan bago kayo magpalit. Yung upuan naman, hindi siya ganun kalambot, may pagkamatigas. Ayan. Dito na tayo sa kanyang fork, 80mm travel, meron siyang sag dito, and bakal pa to. Normal sa mga budget na ganito, around 6,000 pesos. Ayan. Meron siyang manual lockout and preload sa kabila. Yung gulong sa unahan or wheelset, same lang din. 27.5 by 2.125, naka double wheel alloy rim, spokes 36, 34, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okay. 36 pala. Ayan. And yung gulong niya same lang din. Ito. 160mm rotors and naka 6 bolts and UF din siya sa harap. Dito naman tayo sa kanyang stem. Stem ito nasa 80mm. Itong Neko na to, alam niyo na yan kapag mga ganitong stock. Ito ay ball bearing pa. Neko yung ginamit dito. May pagkamataba yung kanyang stem. Ayan. Square type. Ayan, oh. Hindi siya yung pabilog. Clamping 31.8 and yung kanyang handlebar around 700mm. Kamukha nung kamukha nung yung brand na Pro. Alam niyo yun, ito naman Gro. Ayan, so feeling ko yung unang kita ko dito, ganun yung nakakita ko eh. Ganun yung naaninag ko eh, parang yung Pro na yung kulay blue yung kulay or yung ng brand nila. Ito naman Gro. Ayan. Kaya pala parang dito familiar din. Pero ito ay alloy na. Yung kanyang handlebar dito may pagka-back shift na rin yan. Yan, kita natin na naman dyan. And dito sa kanyang handle grips, wala siyang lock-on. Ayan, wala dito yung tutornilyuhin para hindi siya umikot-ikot ng maigi. So walang ganon. Yun yung tinatawag na lock-on. And yung kanyang hydraulic brake naman ay sieve simmer. So nung pandemic pa, kalat na to. So marami namin gumagamit ito. Yung mga ganitong klaseng brake, kung baguhan, okay to. Laspagin nyo muna bago kayo magpalit. Ayan, pero dapat alam nyo kung paano gumamit nyan. Kasi nga minsan pag na-brake mo yung unahan nyan, may experience mo yung unang 360 ng buhay mo. Ayan, pero in the long run, syempre magpapalit ka, lalo kung araw mo ginagamit, pang bike to work. So, nasa sa'yo. Pero ang gusto kong ipahatid sa'yo, bago ako magpalit isang pyesa, siguraduhin mo na nasulit mo siya. Ayan, kung hindi ka komportable sa seat post o sa stem, magpalit ka. Comfortability, yan ang number 1. Pero kung okay naman sa'yo lahat, huwag ka muna magpalit na mag-upgrade. Saan sa MX-9, yung kanyang shifter dito. So ayan, hindi ko natitimbangin to kasi yung mga ganitong timbangan, alam na natin yan, nasa 14.5 to 15 kg. Yung mga MTB na ganito. Kasi mga tinitimbang lang natin, usually, yung mga road bike, gravel, and the fixie. Ayan. So ito, si Rhino ay MTB. So yung presyo nito, bago natin makalimutan, ang presyo niyan ay, ayan, naka 1x9 speed na, 27.5 alloy, hydraulic brake.
Yung SRP niya ay 6.8. 6.5 siya yung kanyang cash. Ayan, so kung gusto niyo i-cash yan, nandyan na. Dito lang yan sa Budget Buys Cavite. Kung medyo malayo naman kayo, meron silang Shopee page. Nandyan sa description ng video na to, sa comment section yung kanila Shopee. Yung Shopee link nito, kung meron ako nakita, ilalagay ko rin sa baba. Para i-click nyo lang kung medyo malayo kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagde-deliver sila niyan via Shopee. Ayan. Kung wala naman kayo pambayad, nasa account Cavite na din kayo, pwede nyong i-home credit. Ayan. Sa home credit, nag-utang ka nga, nagka-bisikleta naman. So ayan yung ating bike check dito sa Rhino. So ano masabi nyo dito sa Rhino na na-bike check natin? Para sa inyo, okay na ba yung 6,500? So para sa akin, malamang sa malamang tatanungin nyo ko, kung nagba-bike to work kayo, baguhan kayo sa bisikleta, yung mga ganito, at tight ang budget nyo, yung mga ganitong bisikleta, ay okay na rin. 6,500, alley frame, hydraulic, naka 1/9 speed, hindi nga lang siya nakakasit. Naka-third tire pa siya, pero okay na rin yan. Kung bang bike to work lang, bang bike to school, bang dyan lang, okay na to. Pero kung gusto mo na mas maganda, pang matagalan, budget mo na sa around 20 to 30,000 pesos, magbuo ka na lang. Mas okay yan. Kaya sa mga ganito. Pero to, pang bike to work, okay na to sa 6,500 pesos, palag-palag na rin to. So yung mga gusto kumuha na itong gamit ko na chest bag, nandyan lang yung link sa baba. Ay, mga malakasan niyan, papogi ka. Kung gusto mo pumogi, tulad din sa Sobihit, kumuha ka nito. Ayan, nandiyan yung link sa baba, chest bag. Like, comment, share, subscribe, Sobihit. I love you all. Dito lang yan sa Budget Buys Cavite. Signing out.